Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Talagang desperado na ang kampo ni Sara Duterte kasi hindi nila napigilan yung impeachment. Tinangka nila na kutin yung mga kongresista. Napapanood naman natin, nababasa, nakikita natin yung mga post ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, tandaan nga natin ang mga pangalan ng mga members ng Justice Committee. Bantayan natin sila. Pagdating ng eleksyon, gagantihan natin sila. Mayroong mga ganung post. Talagang nagkakalat sila ng mga pananakot sa mga kongresista. Yung mga kongresista na members ng Justice Committee gusto nilang takutin. Pero wala, hindi umubra. Kahit anong sabi nila, kayo na mga members ng Justice Committee, ang isipin nyo, mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente. Pag nanalo yan, bahala kayo. Pero walang nangyari. Ang boto ay 54-1. Isa lang yung bumoto para kay Sara Duterte. Yung bastos na si Suntay. Yun lang. 54-1. Matindi yun. Wala. Kaya hindi nila napigilan kahit man lang 1/3 sana ng kongresista kahapon. Wala, hindi sila nakakuha. Kaya sigurado na sila nalulusot na ito sa plenaryo. Kasi ang kailangan lang naman sa plenaryo 105 na boto 105. Ay 54 na yon. 51 na lang ang kailangan. Wala na. Lusot na ito. Kaya yung mga pananakot ng mga DDS hindi umubra. Kahit si Harry Roque, pinanood ko yung vlog ni Harry Roque kagabi. Alam nyo naman ako, pinapanood ko rin yung mga yan. Alam nyo, inisa-isa ni Roque yung mga senador. Natatawa ako kasi habang iniisa-isa ni Roque yung mga senador, syempre marami ring tagahanga si Roque ng mga DDS. Iniisa-isa ni Roque yung mga senador kagabi. Nakikita niya, delikado pa lang makonvict si Sara. Kaya sabi nung mga DDS na nagre-react, Attorney Spokes, wag mo naman kaming pahinain ang loob para mo namang sinabing makukonvict si Sara. Inisa-isa niya yung mga senador. Sabi niya, okay, mayroong siyam na minorya na pro Duterte. Tapos sabi niya, ang problema dito kay Bato at kay Bongo, malaki ang posibilidad dito, mangyayari doon ang nangyari kay Digong. Kay Tatay Digong, sabi niya, ma-aresto rin ito. Tapos ituturn over na naman ito sa ICC. Sabi niya, 7 na lang. -2, Bongo at Bato. Tapos sabi ni Roque, si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy, makukulong din ito. Kasi may mga kaso sa flood control. Ilan na? 5 na. So sabi ni Roque, 5 na ang mababawas. 4 na lang ang matitira. Kaya sabi ni Harry Roque, wala tayong dito, mahirap. Sige nga, tingnan ko nga doon sa mayorya, baka may bumaliktad din. Ang nakita niyang posibleng bumaliktad, sabi niya, si JB Ejercito daw. Dahil pag kinausap daw ng ama, baka makumbinsi. Yan. Tapos si Subiri daw, baka naman makumbinsi rin. Kasi taga Mindanao. Sabi niya, dadalawa lang pala. Saka si Pia Cayetano, 3. Wala. Hindi malamang makukonvict si Sara. Kaya sabi nung mga DDS na nanonood kagabi, pinapanood ko yung reactions. Spokes, attorney, wag mo naman kaming pahinaan ng loob para mo namang sinabing makukonvict si BP Sara. Napanood niyo. Sabi ko, matindi rin tong mga DDS . O di at least alam na nila na delikado talagang makonvict si Sara. So, sa sitwasyon na yan, mga kabunyog, mga kababayan, sa sitwasyon na yan, nagkakandarapa na sila ngayon. Natataranta na. So ano nang dapat gawin? Itong si Madriaga, kinasuhan na ni Sara. Pangalawa, may banta na sa buhay. Nung isang araw, mayroon daw bagong inmate lang, kapapasok lang, ang laki daw ng katawan. Parang bouncer. Hinaras itong si Madriaga. Ay maliit lang na lalaki pala itong Madriaga na to. Kaya sumulat yung abogado ni Madriaga, sumulat sa tanggapan ni Attorney Melvin Matibag ng NBI, humingi ng tulong. Mabuti naman at nagresponde kaagad si Attorney Melvin Matibag. Nagpadala kaagad ng team at pinag-iisipan na
i-secure si Madriaga. Pinag-iisipan na ilipat sa NBI facility. Kaya lang siyempre, nasa korte kasi yan. Korte ang magdi-decide niyan kung papayagan. Pero kung ganyan naman na delikado na ang buhay ni Madriaga, tulad niyan, pinagtangka na, baka pagbigyan ng korte yan, baka pagbigyan ng korte. Kasi star witness siya sa impeachment. Star witness. Sa hearing ng Kamara, ipapatawag na yan. Hindi lang yan sa hearing ng Kamara, dapat hanggang sa trial sa Senado. Kailangan mas-secure yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit napaka-importante ng testimonya ni Madriaga? Siya kasi yung nag-connect doon sa confidential funds. Yung lumabas kasi doon sa pagdinig sa Kamara, in-encash ng mga tao ni Sara yung cheque sa confidential fund, sa land bank. Lalaki yun. 125 million, may 35 million, 35 million, 25 million. In-encash yun nila sino bang mga nag-encash? Yung Acosta, saka yung Paharda, yun yung mga nag-encash. Pagka-encash nila ng mga cheque, nasa duffel bags na, in-instruksyonan daw sila ni Sara Duterte na ibigay kay Nolasco o kaya kay La Chica, yung mga commander ng Vice Presidential Security Group. Pero pagkatapos dun wala na. Hindi na alam kung saan napunta. Pero dito sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, sinabi niya, pinatawag siya ni Nolasco, may binigay sa kanyang mga duffel bags, diniliver niya. Ang isa diniliver niya doon sa comedy bar sa Timog, ang isa diniliver niya sa isang mayor sa Laguna, at ang isa doon sa may ombudsman. So importante si Madriaga dito. Importante. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang pinipilit itong si Madriaga na mapigilan na wag magtestigo, kinasuhan. Siyempre ang purpose ng kaso pananakot. Kumbaga pahinain ang loob. Pangalawa, tinatakot katulad noon. Pinagtangka na ang buhay. Na yan? Kumbaga mayroon ng pamimwersa. Ang pangatlo, ito ngayon sinusuhulan. Sa interview sa Historicon ni Attorney Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga, sinabi nito na mayroong mga officials ng DPWH at mga malalaking contractors ang umalok ng 500 million pesos to 1 billion na suhol dito kay Madriaga basta't wag lang mag-testify laban kay Sara Duterte. Ang sinabi is 500 to 1, be name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw. Basta Huwag ka lang huwag mapakita. ka lang magtestigo. Parang ganon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.